Okay, good guys, no? So mayroon kaming gagawin ditong LG, no? So ito guys, common issue ito sa mga automatic washing machine, lalo na pag madumi yung supply nyo ng tubig, no? So ito guys, ang problema nito, nagkakarga siya ng tubig kahit nakapatay yung washing machine. So continuous yung karga niya, kahit nag-spin, kahit nagwawas na, nagkakarga pa rin, kahit naka-unplug yung washing machine, basta nakabukas yung gripo, ay nagkakarga siya ng tubig, no? So common issue ito guys sa mga automatic washing machine, lalo na kung ang inyong water supply ay madumi, no? So nagkakaroon siya ng problema sa kanyang inlet motor or sa solenoid valve na kung tawagin ay nagkakaproblema siya, no? Tulad nito guys, ang gagawin natin ngayon, tinitesting na natin siya, no? Ayan. So ang issue nito, nagkakarga siya ng tubig kahit nakapatay. So ibig sabihin, ang problema ay nasa solenoid valve. So ang gagawin namin dito guys, baklasin natin yung pinaka solenoid valve niya para linisin, no? Kasi nga nagkakaroon siya guys ng bara or dumi, no? Yung mga ganitong problema. So common ito guys sa mga automatic washing machine, lalo na yung supply nyo ay madumi, no? So ayan, titesting muna natin siya guys bago namin siya kalasin para ma-check natin ng maayos, no? Baka kasi mamaya pag binaklas natin may iba pang problema, no? So ayan, bubuksan natin to guys yung likod dito para ma-access natin yung pinaka solenoid valve, no? Or yung feeding may tawag feeder tawag dito dyan, no? Ng iba, no? So ang nasanayan natin is inlet valve or solenoid valve, no? So yun. So babaklasin natin to guys yung likod, no? Gamit tayo ng screwdriver, kaso kinalawang na yung mga screw, kailangan mo natin linisin bago natin ma-access yung solenoid valve dito sa likod, no? So meron lang itong dalawang screw sa likod guys para mabaklas nyo yung pinaka-cover, no? So ayan, so mapapansin nyo guys, ayan, no? Tumutulo yan ng tubig. I-pause natin. Ayan, tingnan nyo, kahit naka-pause guys, nagtutulo siya, ayan, no? Ayan, kahit naka-pause, tapos kahit patayin natin guys, ayan, tuloy-tuloy pa rin yung tubig. So ibig sabihin, hindi na nagka-cut yung pinaka-solenoid niya. So ang isa sa mga dahilan niyan guys is dumi, no? So kung kaya nyo siyang linisin, pwede nyo siyang linisin, pero kung hindi nyo kayang linisin yan, palitan nyo ng solenoid valve, no? So kasi may mga technique dyan kung paano nililinis yan yung solenoid valve, no? So hindi lang yan basta-basta linis lang, no? Maraming naglilinis dyan na pagbalik, ganun pa rin. Kasi nga may mga technique sa paglilinis dyan. So ituturo namin sa inyo guys kung paano yung technique sa paglilinis nito, no? So ayan, babaklasin na natin. Minsan guys makunat lang to guys, no? Baklasin, kailangan nyo lang pwersahin, no? Kasi nga medyo matigas minsan yan. So kapag hindi nyo pinipwersa, hindi yan matatanggal, no? So medyo makunat minsan yung pagka-clip niyan, no? Minsan para siyang mabasag, no? Pero hindi naman, kasi nga flexible naman yung cover na yan guys. Kailangan nyo siya talaga pwersahin para lang matanggal yan yung cover na yan. So ayan, tanggal na natin. Ayan, so yun, no? So babaklasin natin guys yung pinaka-solenoid valve nito. Ito guys yung may kulay blue, yun po yung pinaka-solenoid valve kung saan nakakonek ang inyong tubig, no? So ito, ayan. So take note pala guys, kapag nagbaklas kayo nyan, tandaan nyo lagi yung socket, no? Kung saan siya nakaposisyon. Hindi siya pwedeng baliktaran, no? Kasi pag binaliktad nyo guys, nagkakaproblema yung washing machine nyo kapag nakabaliktad yung socket nyo. Kailangan kung anong posisyon ng socket, ganun din yung pagkabalik. Ayan. So yun. So ito nga, linisin namin to para makita natin, no, ang problema nito. So babaklasin natin to guys, no? So ito guys, oh. Ayan. So tanggalin lang natin yung mga screw para mabuksan natin yung loob. So hindi ko na-cut yung video, no? Para medyo maintindihan nyo guys, no? So ayan. So after natin yan matanggal yung mga screw, alisin na natin yung pinaka-motor nyan or pinaka-coil, no? Coil tawag ng iba dyan. So pupunain na naman tayo dyan dahil motor yung sabi natin, coil, no? So yan, so yun, tinatanggal natin. Ayan, ito guys ang kailangan natin linisin. Napakadumi, yan, no? Yan, yung spring tingnan din natin, no? Baka may putol na. May spring yan guys. Ayan, so ito yung spring yan, no? Sa loob. Kaya tinataktak natin para tanggal yung spring. Ayan.
So ito yung spring niya guys. Medyo hatak-hatakin natin ng konti. Huwag naman sobrahan guys. Kasi pag nasubrahan nyo yan, hindi na rin magkarga ng tubig yan pag nasubrahan ng hatak. So konting hatak lang, no. So ito nga lilinisin namin gamit tayo ng toothbrush, no. So yan. So ito yung sinasabi ko guys, no. Yan, madumi yan. Yan, ito yung mga parts na yan. So linisin natin, no. Ayan. So yung pinaka-importante dito guys, yung may rubber. Itong may rubber na to, yun ang pinaka-importante dyan. Mayroon yan dalawang butas dyan. Isa sa gitna, isa sa gilid. Kailangan ma-free nyo yung butas nyan. Ibig sabihin, matanggal yung bara. Kasi once hindi nyo matanggal yung bara sa butas na yan, dyan nagkakasimula na na-continue siya sa pagkarga ng tubig, no? So kailangan nyo siya tanggalin. So ang panglinis dyan, toothbrush or brush, no? Or yung butas, tusukin nyo ng karayom. Kung may karayom kayo, kailangan matusok nyo yung dalawang butas dyan. Kailangan wala nakaharang dyan. Kasi nga, pag may nakaharang pa rin dyan, ay ganun pa rin ang mangyari dyan. So, yan nga, nilinis na natin. So, yun. Common issue ito guys sa mga automatic washing machine. Hindi lang sa LG, no? Sa lahat ng brand dito. Ayan. So, after natin malinis guys, babalik na natin. Pipix na natin, no? After natin linisin. Tapos, pwede nyo siya i-test guys, no? Para malaman nyo na wala na siya talagang tagas. No, mamaya ititesting natin doon sa hose ng washing machine. No, after natin ito maibalik. No? So tandaan nyo lang kung paano nyo sa binaklas, ganun lang din ibalik. No? So para hindi kayo malito guys, picturean nyo. Para hindi kayo malilito. Ayan. So home service pala tayo ngayon. Dito tayo ngayon sa Makabling guys. No? So dito kami ngayon nag-home service para sa ganitong problema ng washing machine. So, yun, no? So, pagpasensyahan nyo na yung mga hindi namin napuntahan kaagad, no? Kasi nga grabe talaga ang schedule namin. Fully booked talaga. So, pinipilit naman namin na mapuntahan lahat ng mga nakaschedule, no? So, talagang sadyang marami lang talaga nagpapagawa sa atin, no? So, yun. So, good problem naman yung inaharap natin dahil hirap tayo guys sa mga schedule natin puntahan, no? So, at least, yun ang naging problema natin. Yung hirap tayo pumunta sa mga schedule. Kasi mahirap kung wala tayong schedule, wala tayong gagawin. Ayan. So, ipipix lang natin to guys. Tapos, i-testing natin siya dito sa kanyang hose, no? So, yun. Naghanap lang kami guys ng screw, no? Kasi yung isang screw guys natanggal, no? So, kinalawang na kaya palitan natin. Para sa sunod, kapag gagawin natin, ayos na yung screw. Yan. Maghanap lang tayo ng screw guys para ipamalit natin dito sa may kinalawang na. So yun. Pagkatapos yan guys, ilagay na, i-connect natin yan doon sa gripo, no? Dito pa lang matitest nyo na siya kagad kung good na yung ginawa nyo. Yan, ilagay nyo dyan, no? Iyon yung nakakonect sa washing mo. Dyan nyo siya ilagay. Tapos buksan nyo yung gripo, no? Tingnan nyo kung wala ng tagas. Kung may tagas pa, ibig sabihin, kulang pa yung linis nyo. Hindi pa umubra. No? So, ayan, binuksan natin. Dapat ganoon, wala. Dapat wala siyang tumatagas. So, ibig sabihin, working na yan. Good na yan kapag ganoon ang issue niyan. No? So, yan, wala na. No? Ibig sabihin, okay na yan. So, pwede, yun na yung time na ibabalik nyo na. No? Ayan. So, common lang or basic lang naman ito guys, no, gagawin. Lalo sa mga lumang technician, alam na nila to. Sa mga baguhan, no? So, yun. Aralin nyo lang ng maigi, guys, to. So, yun. So, balik na natin to guys, para matesting na natin, no? Ayan. So, sa mga gusto pala magpa-service sa amin, message lang kayo sa aming Facebook page sa Norcia Repair Shop. Kami po ay nagsiservice ng Cavite, Laguna, Batangas. So, by schedule lang tayo, no? So, at least 3 days before yung scheduling natin. Kasi nga, lagi kaming polybook guys sa schedule. Lalo na ngayon, marami tayong dala. Gumagawa din tayo ng mga aircon, automatic washing machine, no? So, yun. So, hindi naman ganun kadami kasi ang service team namin. Kaya, medyo natatagalan kami or natatambakan kami ng schedule. So, okay, thank you.